Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong latest post ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya, Congressman Barsaga's statement on Congressman Martin Romualdez. Ito, tanong, can Martin Romualdez be redeemed in the eyes of the Lord if he exposes the truth? Sinagot din niya, possibly. What greater honor is there than turning towards the light of good and justice after living a life full of evil? Kung sakali, ito yung tanong ay paraphrase ko lang, ma-realize ni Congressman Romualdez ang kamalian niyang ginawa at hinulsol. Bisaya na yung hinulsol. Ano bang Tagalog ng hinulsol? Magrepent, magsisi, at sasabihin niya ang buong katotohanan. May pag-asa pa ba siya na ma-redeem? Ano bang Tagalog ng redeem? Mapatawad o ma-justify sa paningin ng Panginoon? Sabi niya, wala nang mas marangal pa kaysa yung nakita mo ang pagkakamali mo, galing ka sa kadiliman at papunta ka sa liwanag at sasabihin mo yung katotohanan. Agree ako dito sa sinasabi ni Congressman Barsaga. It's biblical. Mayroong verse sa Isaiah, kalimutan anong specific verse, basta sabi doon, come, sabi ng Panginoon, let us reason together. Kahit yung kasalanan nyo is as red as crimson, I will make it as white as snow. Ang Diyos po natin ay Diyos ng pagpapatawad. Walang malaking kasalanan sa mata ng Panginoon. Ang hinihintay lang ng Panginoon ay ang puso natin na handang mag-acknowledge sa maling ginawa, humingi ng kapatawaran, at ang kapatawaran ay palaging nandiyan. Kasi ang kapatawaran ng Panginoon ay binigay niya na. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So, yung verse po na yan is full of love and forgiveness. Yung mensahe ng Christmas, mensahe ng Semana Santa, is pagpapatawad, pagmamahal at pagpapatawad. Kaya, depende. Maraming nagsasabi na itong nangyayari is palabas lang ng magpinsan, palabas lang ni Boyeng Rimulya yung kinasuhan na siya, hindi na siya pinayagan magbiyahe sa abroad, tapos nagsalita si Romualdez, parang palaban, isasama ko kayo sa hukay, sabi niya, marami akong alap, nagbabala na siya. Ngayong araw na ito is, nag-issue na ng, ngayong araw, kahapon pa, nag-issue na ang Court of Appeals ng freeze order sa lahat ng mga ari-arian, assets and properties ng mag-asawang Romualdez. Para bang magandang developments. May pag-asa na finally, ang administrasyong ito may ginagawa ng maganda laban sa korupsyon. Kaya lang, alam naman natin ang lahat na ang korupsyon na ito is hindi man lang kay Romualdez at Saldico. Meron pa man silang, sabi nga ni Atty. Guanzon, may nag-utos, may nagplano, may nag-implement. Yan yung tatlong mastermind.
Eh, hindi pwedeng papayag ba kayo na saldi ko lang at saka si Romualdez lang ang maparusahan? To me, hindi. Dapat mayroon pang managot. So, kung drama-drama lang ito, hindi kayo magtatagumpay. Ang may post ang isang retired general, si General Kita. Sabi niya, huwag kayong maniwala sa drama-drama ni Buying at Romualdez na kinakasuhan na kuno at ganito-ganito. Drama lang yan. Ang dami nang nagsasabi na drama-drama. Ako naman, nag-observe ako. Binibigyan ko pa rin sila ng chances. Baka nga totoo. Kung ang Panginoon na ang gumalaw. Kasi I believe, itong nangyaring, bakit inalaw ng Panginoon na nangyari itong korupsyon is, it's a way for God to expose the corruption in this country. Nakikita ko gusto niyang linisan ang gobyerno. Kaya inalaw niya ito. So yung paglalahad ng korupsyon, hindi ang Pangulo ang naglahad niyan, ang Panginoon mismo. Kasi tingnan niyo yung pangyayari, yung 2 days after yung SONA na ipinagmayabang ng Pangulo, yung 5,500 flood control project, 2 days, bumagyo Karina, na-expose, grabing baha. Mula noon, sunod-sunod ng mga kalamidad, palaging na-highlight ang mga palpak na ghost flood control projects. Kaya, ayun, dumating tayo nito. So baka gumagalaw ng Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Sana magsalita na si Romualdez. Sana magsalita na rin si Saldico. Yung buong katotohanan. At kung maramdaman ng taong bayan na nagsasabi sila ng totoo, to me, kung Diyos nga magpapatawad, tayo pa kaya? Mariredeem. There is redemption in the eyes of God, both for Saldico and Romualdez. At sana, sasabihin nila kung sino yung pinakamalaking utak, mastermind sa flood control scam na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang natagaan og yero nga mag-atop na siya karon. Og karon mauna gid ni ang atupan ni Kuya ngayang balay. So mo na lang gamit sa atop pag mo na lang gamit sa salog o dingding. So kana siya nga balay, streamline lang siya. Karon no managid si Kuya og atop sa iyang balay. Atop lagi na sa among balay. Salamat sa Ginoo. Kung nindot na gid kaayo kay human gid siya ang Kuya og atop sa iyang balay. O karon Kuya og ate unsay imong masulti nga natagaan na mo gyero, plinsen, pako nga nakabalay na gid mo. Salamat sa Ginoo na matagaan mo si naka-atop na may maulanan. salamat sa video ani. Kung wala pa ning tabang, ang sen nga tabang, di pag gid makabalay, di pag gid maka kon among balay. Kay wala man may ipalit. Kay crisis mo karon sa lisod panahon. Wala pa nga na sa sunod nga na tabang kay ang magkinahanglan matabangan kon para na ang parehas sa makabalay sad makatop matabangan naginahanglan og tabang matabangan parehas sa amo naginahanglan og tabang tabangan may salamat sa Ginoo nga tagaan gid karon og sen apel ang video nakatanan ning video salamat Sige, salamat gid kaayo.